Hey guys, kamusta? Papa Dams here. Bale, kakatapos ko lang panoorin yung kumakalat na video ni Tony Gonzaga regarding sa Binibining Pilipinas 2015. And also, nabasa ko rin yung post ni Nina Alagao patungkol sa opinion niya regarding Tony's performance for Binibining Pilipinas as a host. So, una sa lahat, wala naman akong kinakampiyon sa kanilang dalawa, kay Tony or kay Nina, 'di ba? Pero maraming tao ang nagdidiskusyon sa internet kung tama ba o mali yung ginawa ni Tony, may pagka-rude ba siya, inappropriate ba yung pag-host style niya, 'di ba? So, yung hosting style niya kung tama ba, appropriate ba kasi Binibining Pilipinas, like Nina was saying na it's an elegant program, 'di ba? So, it's more on serious and maraming nanonood, dapat daw mas seryoso. So, Nina mentioned sa post niya na parang may pagka-overconfident daw si Tony. And to the point na may pagka-arrogante o mayabang. And she also mentioned on top of that na she was brown-skinned back then and her nose was untrimmed. And napagkakamalan daw siya noong as alalay. So, Nina was trying to fight for anti-bullying na parang sinasabi niya na may pagka-bully si Tony sa mga contestants, like noticing or mentioning about their earrings or yung last name ng isang judges and so on, 'di ba? So, parang against siya sa bullying. At the same time, sa ipinost niya sa social media, medyo may pagka-personal attack yung sinabi niya na brown-skinned, medyo may pagkamukhang alalay. So parang she's eating her own words. Ayaw niya sa bullying pero may pagka-bully yung post niya. So I think she made a good point, 'di ba? May kanya-kanya tayong opinion eh. Parang kasi mas gusto niya yata ni Nina yung parang, 'di ba, yung conservative way ng pag-hosting sa mga beauty pageants. But Tony, she's a good entertainer and I respect her, nothing against her. And napansin ko naman na nagkakasiyahan naman lahat ng mga tao, 'di ba? Maraming natutuwa, nakangiti, and napanood ko rin sa video na yung mga tao nagtatawanan. So I think that's the main purpose of a beauty pageant, 'di ba? It's a form of entertainment. But 'di ba? So masaya naman lahat ng mga tao. And maybe that's her own style, 'di ba? Maybe kaya niya binibiro ng pahapyaw yung mga contestants para sa ganun is mabuwasan naman yung kaba nila o tension nila, kasi ikaw ba naman nasa harapan ng maraming audience, syempre kakabahan ka rin. So if I was one of the contestants and kung babae man ako, siguro matatawa ako ng konti, 'di ba? So mababawasan yung kaba ko and mas makakasagot ako ng tama. So maybe that's Tony's intention, 'di ba? Kasi depende naman sa intention niya, 'di ba? Maybe may mga tao magsabi na intention niya is yung parang magmayabang. But sa nakikita ko naman, hindi naman masyadong foul yung mga sinabi ni Tony. Talagang gusto niya lang magpasaya, 'di ba? Hinaluan niya lang ng onting sense of humor and there's nothing wrong with that, 'di ba? So wala naman siya talagang binastos. So hindi ko alam kung sino yung tama o mali sa kanila. Pero isa sa mga napansin ko lang is masyado talagang personal yung binitawang mga post ni salita o post ni Nina Alagao. So hindi ko alam kung which side kayo guys, pero gusto ko lang sanang itanong sa inyo kung sa palagay nyo ba na walang ginawa si Tony and nararapat ba siyang maging host again for Binibining Pilipinas 2016. I-like nyo na lang itong video na ito and also i-share nyo na rin. Pero kung disagree kayo and agree kayo kay Nina Alagao na tama yung pinupunto niya, 'di ba? Dapat yung mas seryoso yung beauty pageant the way it normally goes. So, just post your comments below na lang para mabasa natin yung mga opinion nyo. And walang tama, walang mali. Diba? Lahat-lahat tayo may kanya-kanyang opinion. So, just post your comments below. And again, this is Papa Doms and thank you for watching this video. Have a nice day.